AY1091AY. Pinagtutuunan ng lahat ng kanyang lakas sa isang solong welga, isang tunog ng paputok ang maririnig habang inilulunsad ni Christopher ang kanyang sarili papunta kay Gerald na may pag-atake na naglalayong para sa dibdib ng kabataan. Segundo bago ang kanyang atake ay nabangga kay Gerald, isang malakas na tunog ng tunog ang maririnig. Ito ay lamang kapag ang kanyang kamao ay dumating pulgada bago ang target nito na natanto ni Christopher ang isang split segundo huli na ang lahat ng kanyang lakas ay biglang pinatuyo ng ilang mahiwagang puwersa. Alam na hindi niya mapipigilan ang momentum ng kanyang suntok sa oras, sinubukan agad ni Christopher na paigtingin muli ang kanyang puwersa. Nang tuluyang nabangga ang kanyang kamao sa dibdib ni Gerald, gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang dami ng lakas na natapos niyang pagsisikap ay maihahambing lamang sa isang bagong panganak. Tulad ng kung hindi iyon sapat na nakakagambala, natagpuan ni Christopher ang kanyang sarili na lumilipad paatros, hindi na makuha muli ang kontrol sa kanyang mga paggalaw. Pakiramdam nito ay katulad ng pagbagsak ng isang matarik na bundok, at bago pa ito malaman ng matanda, malupit siyang bumagsak sa lupa. Paano? Paano posible ito? Daing ni Christopher sa lubos na hindi paniniwala habang siya ay mahinahon na nakaupo sa lupa, namulat ang kanyang mga mata. Hawak-hawak ngayon ng matanda ang kanyang manhid na kaliwang braso na parang malapit ng mabali. Paano ito nangyari? 10 araw lamang ang nakalilipas mula nang huli silang mag-away. Noon, nagawa lamang ni Gerald na gawin itong buhay sa tulong ng ilang kakatwang larong espada. Alam na alam ni Christopher na kaya niyang patayin si Gerald doon at pagkatapos ay naging mas alerto siya, at sigurado siyang naiintindihan din iyon ni Gerald. Sa madaling sabi, ang nag-iisang dahilan na nagwagi si Gerald sa laban ay dahil sa kanyang sneak attack. Alam na walang ibang trick si Gerald sa kanyang manggas, pinili ni Christopher na maghintay para magpakita muli si Gerald. Kung ang mga bagay ay nawala ayon sa plano, papatayin niya ang kabataan sa sandaling nangyari iyon. Kasunod nito, sasabihin ni Christopher kay Daryl na mayroon siyang apo bago banta na papatayin si Gerald kung tatanggi na sabihin ni Daryl sa kanya ang sikreto ng sinaunang libingan. Kapag nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya, itatapon ni Christopher ang bangkay ni Gerald bago kay Dylan. Ang pag-iisip kung gaano kadesperado ang pagtingin sa sandaling iyon ay nagbalik ng walang katapusang pagsaya kay Christopher nang hinihintay pa niya si Gerald. Ito ay isang simpleng plano na, kung naging maayos ang lahat ay magresulta kay Christopher na makuha ang lihim ng sinaunang libingan para sa kanyang sariling pamilya. Tunay na isang simpleng plano, ngunit hindi kailanman napunta sa kanya na talagang hindi niya matatanggal si Gerald. "Oh, may balak ka pa ba na patayin ako?" tanong ni Gerald, kumikislap ng malamig na ngiti. Ito ay, hindi makatuwiran. Paano mo ito napalakas sa isang maikling panahon? Walang paraan na maaari kang dumaan sa ganoong pagsasanay sa 10 araw lamang. Sigaw ni Christopher sa gulat niya. "Sabihin na nating napalad ako." Sagot ni Gerald. "Ano? Maaaring ito ang lihim ng sinaunang libingan. Ito ba ay tunay na nakapagpapatibay sa iba?" Sabi ni Christopher, natigilan. Agad na matapos, gayunpaman, naging mabangis ang mga mata ng matanda habang kumukuha siya ng isang dakot na buhangin bago ihagis ito diretso sa mukha ni Gerald. Agad na tumalon si Christopher mula sa kinatatayuan niya, na hinahampas ang sipa sa dibdib ni Gerald. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa marka nito, isa pang paputok na tunog ang maririnig. Sa oras na ito, gayunpaman, nagsimulang sumabog ang puting usok mula sa lugar na napunta sa sipa ni Christopher, na buong bumabalot sa katawan ng matanda. Bago pa makapagtanong si Christopher kung ano ang nangyari sa impyerno, ang puting usok na nakapalibot sa kanya, kahit papaano, ay sumabog, na ipinadala ang kanyang katawan na lumilipad sa tapat na direksyon ng isa pa. Ang puwersa mismo ay katulad ng pagtayo sa harap ng isang sumasabog boiler, at hindi nagtagal bago naramdaman ni Christopher ang kanyang likod na bumagsak sa mga pader na bato ng bundok. Habang nahuhulog sa lupa ang matanda, isang malaking indent ang nagsiwalat sa lugar na pinaglaban siya. Ngayon ay umuubo na ng dugo, itinaas ni Christopher ang kanyang ulo upang tumingin kay Gerald, pakiramdam na tuluyan ng natigilan. Ano nga ba ang sikreto ng sinaunang libingan? Sa pamamagitan ng Diyos.
Paano ang kaalaman sa lihim nito ay nagdaragdag ng panloob na lakas at pagsasanay ng isang tao sa isang nakakatakot na halaga sa loob lamang ng 10 araw. Panipi, si Christopher ay walang alinlangan na nagawa niyang mapunta ang sipa na iyon ng mas maaga. Ang isiping ang panloob na lakas ni Gerald ay nagawang kontrahin ang epekto, na nagresulta sa nasaktan ng matanda sa halip. Upang makamit ang gayong kahangahangang gawa, kailangan ng panloob na lakas ni Gerald upang malampasan ang kay Christopher. Mula sa personal na karanasan ng matanda ilang sandali lamang ang nakakaraan, tinansya niya na ang panloob na lakas ni Gerald ay dapat na hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya upang masaktan siya. Kung umalis ka lang, papayag ako, alam mo. Gayunpaman, dahil pinatay mo ang mga taong tulad ng langaw at hinintay mo pa ako ng matagal dito, sa palagay ko hindi ko talaga pinapayagan na ipagpatuloy mong mabuhay. Sinabi ni Gerald, ang kanyang malamig na titig na nag-iisa na nagpapadala ng panginginig ay bumababa sa gulugod ng matanda. AY1092AY. Matapos sabihin iyon, dahan-dahang itinaas ni Gerald ang isang kamay. Sa lakas ng kanyang lakas na panloob na nag-iisa, dahan-dahang binuhat ni Gerald ang matandang lalaki sa lupa. Hindi man lang nagawang subukang labanan ni Christopher dahil sa ilang hindi nakikitang puwersang humahawak sa kanyang buong katawan. Huwag mo akong patayin, Gerald. Ang pangako ng tubig na humahawak ay paparating na. Kapakipakinabang pa rin ako sa iyo, kaya't mangyaring huwag mo pa akong tapusin. Alam ko ang isang pangunahing lihim na alam mo. Sigaw ni Christopher sa parehong gulat at takot habang ang berdeng mga ugat ay nagsimulang umumbok mula sa kanyang noo. Anong sikreto? Malamig na tanong ni Gerald. Alam ko na ang iyong pamilya ay matagal nang nag-iimbestiga sa Sun League ngayon. Tapat ako sa iyo at sasabihin na kasama ang mga model, lahat ng iba pang mga pangunahing lihim na lipunan, tulad ng Naplocks at Fergusons, ay hindi totoong sumuko sa pagsisiyasat sa Sun League kahit na matapos ang maraming mga taon. Ay may isang mahalagang bakas upang ibahagi sa iyo, kaya't mangyaring explain ang aking buhay. Hindi madali para sa akin na makapunta sa antas ng pagsasanay na ito, kaya't kung nais mo pa rin akong wakasan, mangyaring gawin ito kapag dumalo ako sa pangako ng banal na tubig. Daing ni Christopher nang umiiyak ang matanda. Panipi tuldok. Totoong sly, old fox ka. Halos 100 ka na ngayon ay inaangkin mong takot ka pa rin sa kamatayan. Sa palagay mo ba ililigtas ko ang iyong buhay dahil lamang sa pagtulo mo ng ilang luha? Sagot ni Gerald, nagsimulang makaramdam ng bahagyang pagkabaliw. Ay hindi magiging makatuwiran at hilingin na pakawalan mo lang ako, syempre. Gayunpaman, bukod sa ang katunayan na ang pangako ng banal na tubig ay malapit na naiugnay sa Sun League, maunawaan na namatay ang aking ama dahil sa pangako na iyon. Mula noon, ang tanging hangarin ko lamang sa buhay ay ang makapasok sa larangan ng mga alamat at makakuha ng pag-akses sa pangako ng banal na tubig. Kapag nandyan na ako, nais kong malaman ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Nais ko ring malaman kung ano talaga ang pangako ng banal na tubig. Panipi. Anuman, naalala ko ang sinabi sa akin ni Court na ang Crawfords ay nakahanap ng kalahati ng isang tabletang bato sa dagat. Ang map na ipinakita sa nasabing tablet ay nagsisiwalat ng isang lugar na tinatawag na Warhill Mountain, kung saan naganap ang pangako ng banal na tubig. Ang walang katapusang mga lihim ay nasa loob ng bundok na iyon, alam mo. Nagmamadaling ipinaliwanag si Christopher, alam na hindi na niya kayang talunin si Gerald kahit anong gawin niya. Sa kabila ng pag-alit pa ng kabataan, lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi siya naglakas loob na magsinungaling dahil totoong nais niyang mabuhay upang makita ang pangako ng banal na tubig gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang paraang nakita ito ni Christopher, kahit na siya ay mamatay, nais niyang ipasa sa mahiwaga na paraan na ginagawa ng marami pa, sa nakaraang 10,000 taon, na lumahok sa pangako. Alam ko na nagaganapin ito sa Warhill Mountain. Kahit na, maaaring hindi mo alam ang susunod na ito, at handa akong pusta na hindi rin ito narinig ng iyong lolo. Ipinapalagay kung hindi mo pa rin alam kung nasaan ang Warhill Mountain, at sa mabuting kadahilanan. Kita nyo, ang token ng banal na tubig ay nagbibigay lamang ng ilang mga detalye tungkol sa bundok mismo. Hindi nito talaga sinabi sa iyo ang eksaktong mga coordinate ng lokasyon. Upang makapasok sa Warhill Mountain, kailangan mo munang magtipon ng maraming magagaling na masters upang makasama.
Magiging prangka ako at sasabihin na ang mga pagtatangka na kahit ipasok ang bundok ay nangangailangan ng maraming mga mapagkukunan ng tao at material. Bilang isang resulta, maliit lamang na pangkat ng mga tao ang karaniwang nakakapunta sa bundok. Panipi. Ayon sa mga alamat, ang Warhill Mountain ay matatagpuan sa isang malaking isla na matatagpuan sa kalaliman ng dagat. Bagaman maaaring maging kakaiba iyon, sinasabi ng mga alingawngaw na ang isla ay lilito lamang sa sandaling ang token ng banal na tubig ay naibigay. Ang isla mismo ay tinawag na Divine Island, at alam ko kung paano makarating doon. Dagdag ni Christopher, hindi lang ikaw ang may kamalayan sa lahat ng iyon, alam mo. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang iyong ama ang bumalik mula sa pangako ng banal na tubig sa taong iyon. Sa pamamagitan ng pangako ng banal na tubig sa kanto lamang, dapat mong malaman na ang mga alingawngaw na tulad nito ay pangkaraniwan para sa mga may kamalayan sa kaganapan. Gayun din, dahil alam ng lahat na ang pangako ay lubhang mapanganib, walang matino na mahusay na master ang pipiliing magtungo doon ng mag-isa, panunuyan ni Gerald. Ano siya makinis na B***starred siya? Naisip ang matandang lalaki na ngayon ay nabasa ng malamig na pawis. Tulad ng sinabi ni Gerald, tiyak na hindi lang si Christopher ang nakakaalam tungkol sa mga sikreto, na ibinahagi lamang niya. Sa katunayan, sumang-ayon na ang matanda na pumunta doon kasama ang mga naplok at ilang iba pang magagaling na Panginoon mula sa ibang mga pamilya. Mabuti, kahit na alam mo na ang lahat ng ito, mayroon akong ibang sasabihin sa iyo na tiyak na makakahanap ka ng interes. Spill it. Sa gayon, hindi alintana kung sila ay nagalit o hindi. Sigurado akong lahat ay sumasang-ayon na ang mga dakilang Panginoon na makakabalik mula sa pangako ng banal na tubig ay napakalakas. Pagkatapos ng lahat, nakaligtas sila ng sapat na katagal sa mapanganib na lugar na iyon. Dahil sa loika na iyon, ang aking ama ay dapat isaalang-alang bilang isang malakas na tao, hindi. Panipi, sa totoo lang, ang aking lolo mismo ay labis na hinahangaan siya. Sa narinig ko, marami sa mga lihim na lipunan noon ang nagtrato sa mga model bilang kanilang default na pinuno, sagot ni Gerald. Sa gayon, ang bagay ay, ang mga nagawang bumalik buhay ay malayo mula sa pinakamalakas. Sa katunayan, sila ang pinakamahina na hindi maaaring manatili doon para sa mahabang panahon. Alam mo, pagkatapos na bumalik ang aking galit na ama, tinawag niya ako sa kanyang kama sa gabi bago siya mamatay. Sa sandaling nasa tabi ko siya, agad niyang hinawakan ang braso ko bago sumigaw ng parehong pangungusap ng 3 beses sa isang hilera. Sabi ni Christopher na may isang gulp bago ipakita ang isang solemn na expression. Bahagyang nakasimangot, pagkatapos ay ibinaba ni Gerald si Christopher sa lupa bago inalis ang kanyang lakas sa loob. Ako, sa natitirang buhay ko, hindi ko makakalimutan ang ekspresyon ng aking ama nang sinigawan niya ako ng mga salitang iyon ng gabing iyon. Ano nga ba ang eksaktong sinabi niya? Sa isang labis na takot, sumigaw siya, ayokong bumalik. 3 beses sa isang hilera. Panipi, AY1093AY. Sa lahat ng kanyang buhay, ang aking ama ay naging isang bayani sa marami, kasama na ako. Maaari mong isipin kung gaano ako nagulat nang malaman ko na sa halip na ang makapangyarihang tao na palagi ko siyang inisip na siya talaga, isa sa pinakamahina. Hindi ko pa siya nakita na sumisigaw sa takot sa paraang ginawa niya noong gabing iyon. Kapag ginawa ko, gayunpaman, nagsimula akong manginig ng kaunti. Ano nga ba ang naranasan ng aking ama para sa kanya na magwakas sa sobrang takot? Ano sa mundo ang naganap sa panahon ng pangako ng banal na tubig? Ang lahat ng mga katanungang ito ay nagpatigil sa akin tungkol sa pagsisiyasat sa pangako. Ang aking takot sa kabiguan ay ang dahilan kung bakit ko paulit-ulit na nais na mapabuti ang aking lakas. Dagdag ni Christopher, ang kanyang mga mata ngayon ay dugo. Kaya kung ano ang sinasabi mo, ayon sa iyong ama, ang mga hindi bumalik ay hindi patay. Sinasabi mo bang dinala sila sa ibang lugar? Sagot ni Gerald, natataranta. Ang insidente ay halos katulad ng pagkawala ni Mila. Pagkatapos ng lahat, ang mga biktima ng parehong insidente ay nakatanggap ng ilang uri ng item, ang token ng banal na tubig, sa kasong ito bago tuluyang nawala. Sa halip na tanggapin lamang na patay na siya, palaging naniniwala si Gerald na si Mila ay simpleng nahuli ng iba at buhay pa rin. Ang sinabi sa kanya ni Christopher ay lubos na nadagdagan ang pagiging totoo ng kanyang teorya.
Ang Sun League ba, pagkatapos na maabot ang kanilang mga item, ay totoong responsable para sa lahat ng mga pagkawala na iyon. Ngunit ang mundo ay isang napakalaking lugar, saan maaaring dalhin ang lahat ng mga naagasa. Eksakto, ang lugar mismo ay isang lugar na kinatakutan ng aking ama at hindi naglakas loob na magtungo. Kaya, pagkatapos sabihin sa iyo ang lahat ng iyon, mangyaring. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring payagan akong mamatay sa pledge ng banal na tubig. Sabi ni Christopher habang nakaluhod sa harapan ni Gerald. Ikaw ay may kakayahang gumawa ng halos anumang bagay upang makamit ang iyong mga layunin, hindi ba ikaw, matandang tao? Sagot ni Gerald, pakiramdam na walang imek. Umiling, ang boses ni Gerald ay naging malamig habang idinagdag, mabuti, ililigtas ko ang iyong buhay, sa ilalim ng tatlong mga kondisyon. Di mangyaring, sabihin ang mga ito. Una sa lahat, ang mga mula sa pamilyang Moldel ay kailangang magbigay daan sa anumang mga Crawford na kanilang nakatagpo. Ako, sumasang-ayon ako sana. Pangalawa, ipinagbabawal kang umalis sa manor ng pamilyang Moldel bago opisyal na magsimula ang pangako ng banal na tubig. Dapat kung malaman na pagtatangka mong umalis bago iyon, tatapusin kita sa sandaling makakaya ko. Inaasahan kong mapagtanto mo na wala ka na sa kung saan malapit na may kakayahang talunin ako. Panipi, naiintindihan, mananatili ako sa loob ng bahay. Panipi, tungkol sa pangwakas na kondisyon, hahawak ako sa iyong mahiwagang salamin sa ngayon, sabi ni Gerald habang iniunat ang kanyang kamay. Sa sandaling ginawa niya ito, ang mahiwagang salamin, na itinago ni Christopher sa ilalim ng kanyang manggas, ay lumipad sa kamay ni Gerald. Sa pagsasalita nito, nagsingit ako ng lason-based na lason sa iyong katawan. Sinasabi ko ito sa iyo upang malaman mo na kung dapat kang sumuwi sa alinman sa tatlong mga kondisyon, matutunaw ng lason ang lahat ng iyong mga panloob na organo. Oh, at huwag muling subukang pilitin ito. Ang resulta ay magiging katulad sa iyo ng pagpapakamatay, dagdag ni Gerald, ang kanyang tono kahit na mas magaspang kaysa dati. Panipi tuldok. Ano? Sagot ni Christopher habang kumikintot ang sulok ng labi. Si Gerald na ito. Gaano kabisyo sa kanya, maaari niya rin akong patayin dito mismo at ngayon. Kudlit, sa kabila ng pakiramdam na ganoon, alam ni Christopher na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Kailangan niyang manatiling buhay. Panipi tuldok. Ako, nangangako ako, mabuti, ngayon ay mawala ka. Nginis siya ni Gerald habang ikinakaway ang kamay, sinenyasan na umalis na ang matanda. Pinapayagan ng Christopher na mabuhay hanggang sa pangako ng banal na tubig ay hindi sa anumang paraan isang mabait na puso. Sa halip, ito ay dahil kaunti lamang ang alam ng kanyang lolo tungkol sa pangako mismo, nakikita na ito ang kanyang unang pagkakataon na dumalo dito. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa panahon ng pangako ng banal na tubig, kaya't kailangan ni Gerald na tiyakin na ang isang taong may kumpiyansa at malalim na kaalaman sa pangako ay mananatili sa tabi ni Daryl. Si Christopher ang perpektong kandidato para doon. Ngayon na may kontrol siya kay Christopher, alam ni Gerald na ang matandang Sorrow na iyon ay magiging masunurin kahit gaano siya katalino. Anuman, sa puntong ito ng oras, ang pangako ay magaganap sa mas mababa sa 3 buwan. Alam ni Gerald na kailangan niyang makuha ang tulan. Bukod, nais pa rin niyang siyasatin ang lihim ng walang hanggang kabaong pati na rin. Ngayon na nalampasan na niya ang larangan ng mga alamat, naisip niya kung ang kanyang hula sa kamatayan ay magkakatotoo pa rin. Naiiling ang pag-iisip, mabilis siyang umalis sa desyerto at sinimulan ang kanyang paglalakbay pabalik sa maliit na bayan kung saan niya unang nabangga ulit si Gia. Sa pagsasalita tungkol kay Gia, tinangka niyang hanapin siya sa buong paglalakbay pabalik, kahit na walang mga palatandaan sa kanya o sa iba pang mga mananaliksik. Gayunpaman, nakahanap siya ng mga bakas na iniwan ni Gia at ng iba pa sa desyerto. Tama na, nang sa wakas ay makarating siya sa maliit na bayan, nabangga sila ni Gerald pagkapasok sa Buck Hotel. Sa gayon, kung ano ang nanatili sa malaking pangkat, iyon ay. Karamihan sa mga tao mula sa una ay umalis na, at iilan lamang sa mga tao mula sa paunang grupo ng turista ang nanatili. Sila at isang nag-iisang babae mula sa pangkat ng pananaliksik na lumitaw na nagtatrabaho sa hotel. AY1094AY. Sa sandaling makita siya ng babae, agad siyang napunit habang sumisigaw,
Gerald. Tuwang-tuwa ako na makilala kita ulit. Panipi, bakit ka pa nandito, Gie? At muli, sinabi ko sa iyo na ang pangalan ko ay hindi Gerald. Xaverienta, sumagot si Gerald, sa totoo lang pakiramdam na gumaan na siya sa mabuti. Gayunpaman, hindi inaasahan na pinili niya na manatili dito. Sinusubukan mo pa rin akong magsinungaling sa akin. Sumuko ka na, alam ko na ikaw si Gerald. Maaaring matagumpay mong nabago ang iyong katawan at pag-uugali, ngunit hindi mo kailanman mababago ang mga mata mong iyon. Ikaw si Gerald at yun. Sagot ni Gia habang inilapag ang mga plato na hawak niya bago tumakbo kay Gerald. Si Gerald mismo ay tumingin ng isang maikling sulyap sa mga plato bago ilayo ang kanyang tingin kay Gia habang sinabi niya, bakit mo pipilinging maging isang waitress dito sa halip na manatili sa pangkat ng pananaliksik? Medyo sigurado akong kasama ko sila ay mas masarap na trabaho kaysa dito. Panipi, wala na akong pakialam doon. Mas mahalaga ang paghihintay sa iyong pagbabalik. Kahit na inabot ka ng mga araw o kahit na taon, nagpatuloy ako sa paghihintay dito para sa iyo. Gusto ko lang malaman kung bakit ka magsisinungaling sa akin. Imposible para sa dalawang random na tao na magkamukha, at alam mo ito. Maaari mong ipagpatuloy ang pagsisikap na lokohin ako ngunit alam ko ang mga mata na iyon. Kaya sabihin mo sa akin, bakit ka nagsinungaling sa akin? Sigaw ni Gia na ngayon ay nagsisimulang akitin ang pansin ng maraming mga customer ng hotel. Si Gerald mismo ay labis na naantig sa lahat ng sinabi niya. Kaya balak mong hintayin ako dito sa natitirang buhay mo, ha, Gia? Gia, hindi mo ba nakikita na hindi ko na talaga kaya nasaktan ka na? Bakit hindi mo lang maintindihan yun? Napaisip si Gerald sa sarili. Panipi tuldok. Gia, talagang napagkamalan mo akong iba. Tingnan, dahil nais mong makilala ang Gerald na iyon, bigyan mo ako ng 1 taon. Ipinapangako kong hanapin mo siya para sa iyo noon. Gayun din, kahit na hindi talaga ako si Gerald, hinihintay mo ako sa buong oras na ito, tama. Ngayong nagkita na kami, sigurado akong nasiyahan ka sa wakas, sa pag-iisip na iyon, dapat kang bumalik sa iyong trabaho, Gia. Panipi, matapos sabihin iyon, lumingon si Gerald upang umalis, malinaw na walang interes na pumasok sa hotel. Gayunpaman, ilang hakbang lamang ang ginawa nito bago siya makarinig ng isang malambot na thud sa likuran niya. Paglingon ko, nakita ni Gerald na si Gia ay nagtungo at nahulog sa sahig. Nang makita iyon, agad siyang tumakbo pabalik sa tagiliran niya habang sumisigaw, Gia. Ti doon, subukang sabihing hindi ka na ulit si Gerald. Kahit na ang iyong boses ay nagbago. Sigurado ako na ang parehong tinig na palaging tumatawag sa akin. Sabi ni Gia habang sinusubukan ng makakaya upang hawakan ang braso ni Gerald. Hindi ako papayag na iwanan mo na ako, kahit na kailangan kong magpatuloy sa pagsunod sa iyo ng ganito habang buhay. Handa akong gawin ito, dagdag ng dalaga habang nakakapit siya ng mahigpit sa kanya. Gayunman, nakasimangot si Gerald habang sumagot, nagalit ka na ba? Simple lang ang pagtrato ko sa iyo bilang isang kaibigan. Anuman, paano ka peke na nahuhulog sa sahig upang makuha lamang ang aking pansin? Kalimutan ito. Gayun din, mas gugustuhin kong magkaroon ng isang pare-pareho na pasanin sa aking tabi. Sa pamamagitan nito, inaalok ko sa iyo ang bilis ng Diyos. Panipi, sa nasabing iyon, mabilis na tumalikod si Gerald at umalis. Gerald, sigaw ni Gia nang tumayo kaagad siya ulit para mahabol siya. Habang si Gerald ay mabilis, sinubukan pa rin ni Gia ang makakaya upang tumakbo sa direksyong huli niyang nakita na patungo sa kanya. Tumakbo siya, at tumakbo, hanggang sa kalaunan, nakarating siya sa hangganan ng maliit na bayan. Isang mabuhanging kalsada lamang ang makikita mula sa puntong iyon pasulong, ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo, alam na sa kalaunan ay makakarating siya sa highway. Bukod sa mga hilera ng mga puno ng pine at cypress, hindi pa nabunggo ni Gia ang sinuman. Hanggang sa puntong ito, hindi niya alam kung gaano siya katagal sa daanan. Sa kabila ng kanyang pinakamukha at basag na labi ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtungo sa direksyong iniwan ni Gerald. Ako, hindi kita hahayaang tumakas ulit. Bakit? Bakit ka nagtatago sa akin ng ganito? Bakit lang? Ungol ni Gia sa sarili habang patuloy na dumarami ang mga paltos sa kanyang sol.
na naging sanhi ng kanyang puting sapatos na unti-unting gradient sa pula, ang kanyang sariwang dugo na tinitina ang mga ito. Siya ay pakiramdam ng sobrang pagkahilo, at ito ang naging kaso mula nang bumalik siya mula sa disyerto. Sa pag-iisip na iyon, maliwanag na ang kanyang pagbagsak sa lupa kanina ay hindi lamang para ipakita. Nararamdaman na ang huling lakas niya ay umalis sa kanyang katawan, natapos siya sa pagluhod sa kalsada, pinagsamantalahan siya ng pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, subalit siya lang ang nagkagat ng ngipin bago gumapang muli. Hindi nagtagal ay nagsimulang gumapang ang kadiliman habang ang araw ay dahan-daw ang naging gabi. Matapos maglakad ng buong araw, hindi na maramdaman ni Gia ang kanyang mga binti. Sa wakas ay nakarating siya sa highway at matatagpuan doon, ay isang stall ng tsaa. Napansin siya, ngumiti ang boss bago nagtanong, "Well hey there, young woman. Mayroon kang isang kaayla hilakbot na ekspresyon sa iyong mukha. Gusto mo ba ng isang tasa ng tsaa? Panipi, magkano para sa isang tasa? Medyo mura, sa totoo lang. $2 lang, sagot ng boss. Nararamdaman ng kanyang bulsa, na pagtanto ni Gia na sa pagmamadali niyang patakbuhin si Gerald kanina, wala siyang mailabas na kahit isang sentimo sa kanya. Kabanata 1095. Ano ang problema, kagandahan? Wala ka bang pera? Sinabi ng isang tamad habang siya at ilang iba pa ay nagsimulang maglakad papunta sa kanya. Sa sandaling tinangka ng isa sa kanila na hawakan ang baba ni Gia, agad siyang umiwas. Nang makita iyon, agad na hinawakan ng iba pang mga tamad ang mga braso ni Gia, balak na asarin siya. Napagtanto na ang pakikibaka ay hindi nakuha sa kanya kahit saan, nakakita si Gia ng pagkakataong kumagat ng gusto sa isa sa mga daliri ng tamad. Isang sigaw ng sakit ang narinig habang ang tamad na nakagat ay nakahawak sa kanyang daliri na nasugatan. Nang makita iyon, wala sa iba ang naglakas loob na gumawa ng anumang iba pang mga paggalaw sa kanya. Ito ay dahil nakita nilang lahat ang nakamamatay na hangarin sa kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil sa dati niyang pagod at biglaang adrenaline rush, si Gia ay nakakaramdam ng sobrang pagkahilo. Bilang isang resulta, nagtagal siya natapos sa pagbagsak sa lupa, halos hindi na mamalayan. Naiintindihan na si Gia ay bahagyang may natitirang lakas sa kanya upang makabangon pa. Ang mga idler ay lumingon upang harapin ang ibang tao na ngayon ay naglalakad na patungo sa kanila. Ang isa sa kanila ay nagreklamo, "Hindi ba ito masyadong malupit, boss? Hindi mo kami binalaan na ang babaeng ito ay magiging ganito kabutihan. Halos mabali ang aking daliri, alam mo." Panipi. Gayunpaman, ang kabataan ay naghagis sa kanila ng isang card bago sinabi, "Narito ang bayad sa medisina. Ang password ay ang petsa ngayon." Panipi. Banalshi*T. Maraming salamat boss. Sigaw ng lahat ng mga tamad ng sabay-sabay sa tuwa. Kung hindi pa halata na, ginulo lamang ng mga idler si Gia sa ilalim ng utos ng kabataan. Kinikilala ang boses na iyon kahit saan, dahan-daw ang itinaas ni Gia ang kanyang ulo upang makita kung ito talaga ang siya. Tulad ng nahulaan niya, ang kabataan na pinag-uusapan ay, "Siyempre, Gerald. Alam kong hindi mo ako iiwan." Sigaw ni Gia habang lumuluha. Habang madali siyang nalampasan ni Gerald kanina, sa sandaling natitiyak niyang nawala na. Sa kanya ang paningin ni Gia, binantayan siya nito mula doon palabas. Nag-aalala na baka may mangyari sa kanya bago siya bumalik sa hotel. Hindi inaasahan, hinabol siya ni Gia buong araw. Tapat niyang inisip na susuko si Gia sa sandaling hindi na niya ito makita. Siyempre, hindi nangyari yon. Bilang isang resulta, tinanggap niya ang mga tamad na iyon kanina upang takutin siya pabalik sa bayan. "This girl," napaisip si Gerald sa sarili habang nagbubuntong hininga. Sa totoo lang, ang tanging hiling ni Gerald ay ang tuluyang sumuko sa kanya si Gia. Karapat-dapat siyang mabuhay ng isang normal na buhay nang walang sakit ng pananabik sa kanya, na siyang dahilan kung bakit pilit niyang sinisikap na wakasan ang mga bagay sa ngayon kaysa sa pahabain ang kanyang paghihirap. Gayunpaman, nang makita kung magkano ang pinaghirapan ni Gia kanina, upang magkaroon lamang ng pagkakataong makilala siya muli naawa siya sa kanya. Mismong si Gia, na umiiyak pa rin, ay dahan-dahan na umiling bago bumagsak sa lupa, tuluyan ng natamba. Pinahiyaan, agad na tumakbo sa kanya si Gerald habang sumisigaw, "Gia!" Sa sandaling siya ay binuhat siya, gayunpaman, agad na naramdaman ni Gerald na may isang bagay na hindi tama.
Ikaw, may sakit ka ba sa buong oras na ito? Panipi, habang sa una ay naisip niya na siya ay bluffing lamang pabalik kapag siya ay nahulog sa sahig sa hotel. Pagkatapos suriin ang kanyang pulso, ngayon siya natanto kung gaano katakutin siya ay sakit. Sa pagsasakatuparan na ito, mabilis na dinala siya ni Gerald sa ibang lugar. Nang tuluyang nagising ulit si Gia, kaagad siyang sinalubong ng pagbagsak ng isang helikopter. Ang kanyang katawan ay naramdaman na nasuspine kahit na ito ay higit na nakaka-relax ngayon kumpara sa mas maaga kung kailan ang sakit ay napakasakit na naramdaman niyang siguradong mamamatay na siya. Pagtingin ko sa paligid, napagtanto niya na nakahiga siya sa isang silid sa silid pahingahan, at ang katawan niya ay natakpan ng damit. Sa sandaling nakita niya si Gerald na nakaupo sa tabi niya, gayunpaman, agad na nanlaki ang mga mata habang sumisigaw, Gerald, nangangarap ba ako ngayon? Panipi, bobo mong babae, alam mo bang malubhang karamdaman mo? Kung hindi mo pa ako nabunggo, nasa panganib ang iyong buhay ngayon. Sagot ni Gerald na medyo sumimangot. Kaya't sa wakas aminin mo na ikaw si Gerald. Bakit mo ba ako sinungaling? Ganyan ka ba kadalas na makipagkita sa akin? Para malaman mo, dati may naisip ako na kung hindi ko pa rin kayo mahahanap kahit ano pa man, mas gugustuhin kong mamatay. Sabi ni Gia habang hindi pinapansin ang sagot ni Gerald, ang kanyang mga mata ngayon ay dugo at naluha. Ang Gerald na nakaupo sa tabi niya ngayon ay mas matanda kumpara sa dating alam niya 1 taon at kalahati na ang nakalilipas. Maraming nais malaman ni Gia, at ang paghimok na iyon ay nagmula sa pangangailangan na palaging magkaroon ng isang pakiramdam ng seguridad kapag siya ay nasa tabi ni Gerald. Saan tayo pupunta sa? Tanong ni Gia. Bumabalik kami sa Crawford Manor sa North Bay. May ilang espesyal na doktor akong magbantay sa iyo kapag nandyan na tayo, sagot ni Gerald. Sa totoo lang, kasalukuyang nahihirapan si Gerald na tingnan ang mata ni Gia. Kung tutuusin, magiging kasinungalingan para sa kanya na i-claim na wala siyang nararamdaman para sa babaeng iyon ngayon. Anuman ang kaso, totoong hiniling niya sa kanya. Panipi tuldok. Kaya, nasaan ka sa nakaraang 1 taon at kalahati? AY1096AY. Ang tanong ay nagmula kay Gia. Mahabang kwento. Anuman, madali lang magpahinga at mag-focus sa pagpapagaling sa ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol dito sa hinaharap. Panipi, ngayon na natagpuan niya ang walang hanggang kabaong. Naging makatuwiran lamang para kay Gerald na bumalik sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon na makakaya niya. Pagkatapos ng lahat, marami pa ring mga misteryo na hindi pa nalulutas. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit tinawag niya ang helikopter. Ang pangunahing dahilan, syempre, ay dahil sa labis siyang nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Gia. Malapit na kami sa isla ngayon, Crawford. Gayunpaman, tila may nangyayari sa bakanan ng isla. Medyo maraming mga tao ang kasalukuyang nandyan, sinabi ng isa sa mga tanod ng Crawford na naruroon sa helikopter. Panipi tuldok. Sabi ni Gerald na agad na tumayo at tumingin sa bintana ng helicopter. Tulad ng sinabi ng bodyguard, ang kanyang lolo at marami pang iba ay makikita na nakatayo sa bakanan ng isla. Gayunpaman, tila may tinatalakay sila sa isang babae na hindi niya masyadong makilala, kahit na mula sa kanyang kasalukuyang taas. Bilang isang resulta, sigurado siya kahit papaano natiyak na hindi sila nakatayo roon upang malugod ang kanyang pagbabalik. Alagaan mo si Miss Quarrington. Pupunta ako doon upang tumingin. Utos ni Gerald habang isinasara niya ang pinto ng helikopter bago tumalon. Gerald, Ginoo, Crawford, Panipi. Sa pamamagitan ng Diyos, kasalukuyan kaming higit sa 2,000 talampakan sa itaas ng lupa. Naisip ang pareho sa kanila, pakiramdam ng lubos na namangha ng may malamig na pawis na tumulo sa kanilang noo. Gayunpaman, malinaw na nakalimutan nila na si Gerald ay hindi na isang ordinaryong tao. Dahil dito, napunta siya ng madali bago ang karamihan, labis na kinagulat ang ilan sa mga kasalukuyang bodyguard ng kanyang pamilya. MG. Bumalik na si Crawford. Sumigaw ng maraming mga gwardya sa parehong paggalang at takot. Paano ang impyerno na ligtas na bumaba mula sa kalangitan tulad ni Crawford? Kahit sina Daryl at Dylan, na nakatayo sa gilid, ay medyo nagulat. Mabilis na nawala ang kanyang sorpresa, ang mga mata ni Daryl ay nagningning sa tuwa habang masayang-masaya niyang sinabi.
Gerald, bumalik ka na. Panipi, sa katunayan mayroon ako, lolo. Nag-alala ka ba sa akin? Sabi ni Gerald habang naglalakad palapit sa grupo. Sa sandaling iyon, pinapanood ni Gerald ang babae mula sa dati na pinisil mula sa karamihan ng tao, isang sanggol sa kanyang mga braso. Sa sandaling ang mga mata nito ay nakasalubong kay Gerald, tumingin siya kaagad sa kanyang sanggol bago sinabi, "Haha. Mabel, tingnan mo, tahanan ng tatay mo." Panipi, narinig iyon, ang nababagabag na Daryl at Dylan ay lumingon upang magkatinginan. Ang kanilang mga ekspresyon na nagpapahiwatig na hindi nila alam kung tatawa o iyak. Alice, ano ang ibig mong sabihin, tahanan ng iyong ama? Kaninong sanggol iyon? Sabi ni Gerald habang huminga ng malalim, nanlaki ang mga mata. Mula pa nang siya ay lasingin ni Alice, na naging sanhi upang mabaigo siyang makipagkita kay Mila bago ito mawala, hindi na niya ito nakipag-ugnay. Kung tutuusin, sa totoo lang ay kinamumuhian niya rin ito. To think na nagawa niyang alamin kung saan siya nakatira 1 taon at kalahati mamaya. Aba, anak namin siya, syempre. 6 na buwan na siya ngayon. Ang pangalan niya ay Mabel, alam mo. Sabi ni Alice na may smug expression sa mukha. Ang aming anak na babae. Ngunit noon, hindi mo ba sinabi na hindi namin sinabi? Sagot ni Gerald, ang kanyang mga mata ay mas malapad kaysa dati. Aba, kung sinabi ko sa iyo ang totoo kaninang umaga, papayagan mo ba akong ganoon kadali? Alam mo, tiyak na hindi mo papayagan ang aming anak na babae na maipanganak ng una. Sabi ni Alice habang itinali ang kanyang buhok, na ngayon ay kamukha ng isang batang ina. Ikaw, napakahamak. Sigaw ni Gerald, puno ng pagsisisi. Ano ang sinabi mo? Tinawag mo lang akong kasuklam-suklim. Sagot ni Alice, unti-unting nababahala. Paglingon at tumingin sa medyo natulalang si Jessica, sinabi ni Alice. Ate, nakita mo ba kung paano niya ako tretuhin? Panipi, gayunpaman, simpleng lumingon si Jessica upang tumingin sa malayo habang napakamot siya sa likod ng kanyang ulo. Nang makita iyon, humarap si Alice kay Julia bago idinagdag, Ma. Tingnan lamang kung paano niya tinatreto pareho kami at ang aking anak na babae. Panipi, nagpapakita ng isang matigas na ngiti, pagkatapos ay sumagot si Julia, mas gugustuhin kong pigilan mo ang pagtawag sa akin ng ina, batang babae. Anuman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang makarating tayo sa ilalim ng lahat ng ito. Kung sa bagay, hindi pa sinabi sa amin ni Gerald ang tungkol sa insidenteng ito bago. Tuldok. Panipi, tama ka, dahil ang batang ito ay tunay na isang Crawford, magpatuloy at kumuha ng maraming mga pagsubok sa paternity hanggat gusto mo. Sabi ni Alice sabay lingon nito kay Gerald. Sumunod na pagtingin kay Dylan, pagkatapos ay sumigaw siya, Tay. Ay, sa gayon, anuman ang kaso, huwag ka munang kabahan, anak, medyo maangin palabas dito kaya dalhin mo muna ang bata sa bahay. Nag-ayos na ako para sa ilang mga doktor na patakbuhin ang mga kinakailangang pagsusuri, sagot ni Dylan habang umiling siya, pakiramdam ng sakit ng ulo na darating. Mismong si Gerald ay hindi pa nakakalayo mula sa kanyang pagkagulat. Tunay na ba akong naging ama ngayon? AY1097AY. Hindi. Ito ay labis na isang pagkakataon. Hindi ako sigurado kung anong uri ng mga trick ang Alice ay hanggang sa ngayon, ngunit ang natatandaan ko lamang ay binibigyan ko siya ng $200,000 upang hayaan siyang mamuno sa buhay na nais niya. Ungol ni Gerald sa sarili habang bahagyang nakasimangot. Ang biglaang pagbago ng mga pangyayaring ito ay sa totoo lang medyo kakaiba sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mula nang siya ay makakuha ng gusot up sa mga alitan ng mga model, siya ay nakatuon ng halos lahat ng kanyang buhay sa pagsasanay, bihirang kailanman makisangkot sa buhay lungsod. Upang isipin na ang ganoong insidente ay magaganap hindi nagtagal pagkatapos siya sa wakas ay bumalik sa kanyang dating pamumuhay. Habang napakahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanang mayroon na siyang anak na babae, mas mahirap paniwalaan na ang ina ay si Alice. Alam na ang parehong Gia at Lyra ay magkaroon ng kamalayan tungkol dito sa lalong madaling panahon din, natagpuan ni Gerald na nap-icon siya sa isang lalong mahirap na sitwasyon. Walang pakinabang ang pag-iisip tungkol dito. Hihintayin ko lang ang mga resulta sa pagsubok ng paternity. Could lead. Sa pamamagitan nito, pumasok si Gerald sa mansion at naghintay sa labas ng pintuan, kung saan ginanap ang pagsubok,
kasama ang kanyang lolo at ama. Si Alice mismo ay nasa silid, humahawak kay Mabel para sa paternity test. Sa palagay ko mas makakabuti kung tinanggal mo ang alindog ng jade mula sa sanggol, Miss Bradford. Kung tutuusin, mapanganib para sa isang sanggol na magsuot ng ganoong bagay sa kanyang leeg, sabi ng isa sa mga doktor na naruroon sa silid. Sinabi sa kanya ng mga doktor na alisin ang alindog, na katulad ng sa suot ngayon ni Alice, dahil alam nila na may pagkakataon na makitungo sila sa anak ni G. Crawford. Bilang isang resulta, lahat sila ay may kamalayan na hindi nila kayang maging pabaya. Manalo ka, ngunit tatanggi ako, walang dahilan, di ba? Bilasan mo na lang at patakbuhin mo na ang pagsubok. Sukli ni Alice. Narinig ito, ang mga doktor ay hindi naglakas loob na tanggihan at simulang simulan ang pagsubok. Makalipas ang ilang sandali, ang mga resulta ng pagsubok ay natapos na. Nang marinig iyon, kapwa sina Dylan at Daryl nang magkakasabay, at nababahala nagtanong, ano ang mga resulta? Binabati kita, matandang Master, at G. Crawford. Batay sa mga resulta sa pagsubok, tunay na ito ang anak ni G. Crawford at Miss Bradford. Nasa kanya ang linya ng dugo ng pamilyang Crawford. Magalang na sagot ng doktor habang nakangiti. Siya talaga ang aking apo sa tuhod. Sabi ni Daryl, isang ekspresyon ng labis na kagalakan sa kanyang mukha. Gayunpaman, sina Jessica at Yulia, ay may bahagyang hindi kesya siyang hitsura. Sa totoo lang, pareho silang malubhang tumingin kay Alice. Sino nga ba siya? Paano siya magiging bahagi lamang ng pamilyang Crawford na lahat ay hindi gusto? Kudlit, parehong nagustuhan din ng mga kababaihan ang katotohanang napakahimok ni Alice. Kung tutuusin, malinaw na sadya niyang hinintay na maipanganak ang sanggol bago ipapaalam sa kanilang pamilya ang kanyang presensya. Dahil sa mislan niyang pagpaplano at pagkapanganak ni Mabel, kinailangan pang pakasalan ni Gerald si Alice kahit na ano paman. Kumusta naman si Lyra? Parehong hindi alam ni Jessica at Yulia kung paano ito ibigay sa kanya. Tingnan mo, Gerald, mayroon ka na ngayong anak na babae. Sabi ni Dylan habang hawak-hawak ang sanggol habang ipinakikita kay Gerald. Bilang tugon, gayunpaman, simpleng sumimangot si Gerald. Sa katunayan, ipinagpatuloy niya ang paggawa nito hanggang sa umalis ang kanyang ama at ang iba pa. Nang makita na nag-iisa na sila ngayon, tumayo si Alice sa likuran ni Gerald at sinabi, kailangan mong tanggapin ang responsibilidad para sa akin, Gerald. Sa kanyang pagkabigla, agad na sinunggaban siya ni Gerald sa kanyang kwelyo at hinayla sa gilid bago sumagot, ano nga ba ang eksaktong nangyari? Walang paraan sa impyerno na maaari akong magkaroon ng isang anak na kasama mo. Maaari mong lokohin ang iba pa, ngunit sigurado akong hindi siya ang aking anak. Panipik. Napakabangis ng mga mata ni Gerald na agad na nanginginig si Alice habang nagpatuloy sa pagtitig sa kanya. Ito ay halos tulad ng kung ang silaw ay maaaring makita sa pamamagitan ng lahat. Huminga, si Alice pagkatapos ay sumigaw, ikaw ba ay isang lalaki pa rin? Ang mga resulta sa pagsubok ng paternity ay wala na. Tunay na ito ang aming sanggol, kahit na tumanggi kang aminin. Kung pinili mo pa ring tanggihan na siya ang aming anak, maaari din akong tumigil na mabuhay. Kung sabagay, ito na ang pangalawang pagkakataon na pinahiya mo ako. Panipik, AY1098AY. Ayaw pa bang magsabi ng totoo? Habang wala akong ideya kung paano mo binago ang mga resulta ng paternity test machine, alam ko para sa isang katotohanan na hindi ka rin ang nagbigay ng kapanganakan sa bata. Tingnan mo, dahil kami ay dating magkaklase, handa akong pakawalan ka kung sasabihin mo sa akin ang totoo, malamig na sabi ni Gerald. Narinig iyon, agad na natigilan si Alice, sumasalamin ang takot sa kanyang mga mata habang iniisip niya, kailan naging malakas si Gerald. Ngayon na iniisip ko ito, magagawa mo ba ang lahat ng ito dahil mayroon kang isang uri ng mga motibo? Tanong ni Gerald. Dahil iniisip niya ang tungkol sa hulas sa kamatayan sa buong pag-uwi niya, hindi niya maiwasang maging maingat pa. Ako, wala akong ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan. On hand me, tanggi ni Alice. Nag-aatubili pa ring magsabi ng totoo, ha? Mabuti, kung gayon. Tretuhin ko ang batang ito bilang aking sarili at palakihin siya. Ngunit ihahagis kita sa dagat upang maging pagkain para sa mga isda. Idineklara ni Gerald na kaagad niya itong binuhat.
Si Alice ay labis na kinilabutan. Kung sabagay, ang Gerald na dating alam niya ay parehong mahiyain at mahina. Gaano man kalupit ang matandang Gerald, hindi niya talaga makayang tumingin sa mga umiiyak na kababaihan, na karaniwang. Nagreresulta sa kanya agad na nahuhulog ang kanyang malupit na harapan. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanang umiiyak na siya ngayon, nanatili ang bangis at pamamaslang na layunin ni Gerald. Tuluyan na siyang nagbago, at si Alice ay mas sigurado ngayon kaysa dati na ang ipinahayag niya ay hindi biro. Mabuti, sasabihin ko sa'yo, ibaba mo lang muna ako. Sigaw ni Alice sa takot. Narinig iyon, hinagis siya ni Gerald sa isang kama kung saan kaagad siya, at labis na mapait, ay sumigaw, tama ka. Talagang hindi atin ang bata. Panipi, sa sandaling sinabi niya iyon, gayunpaman, siya ay agad na sinaktan ng napakalawak na pagsisisi. Kaya saan mo nakuha ang anak? Ninakaw mo ba ito sa pagkakaalala ko? Marami na akong naibigay na pera sa iyo. Paano ka pa rin nasisiyahan hanggang sa puntong handa kang gawin ang lahat ng ito? Malamig na sabi ni Gerald. Hindi ko ninanakaw ang bata. Huwag mo akong maliitin, Gerald. Habang hindi ako maaaring maging isang magandang babae, hindi ako gagawa ng isang malupit na bagay. Pasimpleng kinuha ko ang bata mula sa isang ampunan. Panipi, ipaliwanag kung paano napagpasyahan ng mga doktor ng Crawford na ang bata ay atin. Iyon, hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Isang matandang Panginoon ang nagturo sa akin ng taktika na iyon, sabi ni Alice habang marahang hinawakan ang nasasaktan niyang leeg habang bumababa sa kama bago umatras ng ilang hakbang. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay pag-ayusin ang mga bagay sa aking lolo at ama. Kapag nagawa mo na iyan, bibigyan kita ng malaking halaga ng pera na sapat na upang komportable kang masaluhan ka at ang iyong pamilya ng hindi bababa sa 3 henerasyon, sagot ni Gerald. Narinig iyon, kaagad na tumayo si Alice na nag-aalala habang sinabi niya, ako, hindi ko kailangan ng pera. Gerald, totoo bang naisip mo na ginawa ko ang lahat ng ito para lang sa pera? Habang totoo na minsang binabaan kita dahil sa pagiging tagapayat, lahat ng iyon ay nasa nakaraan ngayon. Hindi mo ba alam na nahulog na ako sa iyo ng medyo matagal, Gerald? Hinihiling kong makasama ka. Kahit na wala ka ng pera, gusto ko pa rin maging iyo. Panipi, matapos sabihin ang lahat ng iyon, agad niyang hinagis ang sarili kay Gerald, tinatangkang yakapin siya. Gayunman, simpleng ginamit ni Gerald ang isang kamay upang itabi siya bago mahinahon na sabihin, itigil mo ang iyong kalokohan at sabihin sa akin kung ano ang tunay na gusto mo. Ikaw, sigaw ni Alice na galit na sinimulan niyang yuyakan ang paa niya. Tingnan mo, hayaan mo lang akong manatili, tama. Hindi mo lang ako maitataboy, Gerald. Ibig kong sabihin, tumingin lamang sa labas. Hindi mo ba nakikita na pumapalit si Lolo at Tatay kay Mabel? Tinatrato na nila siya bilang bahagi ng pamilya at mukhang masaya rin sila. Dagdag ni Alice habang itinuturo ang bintana. Bukod, narinig ko na ikaw at ang iyong lolo ay malapit nang magsimula sa isang mahabang paglalakbay at hindi na babalik ng kaunti. Sinabi pa sa akin na ang lolo ay maaaring magtapos na hindi na bumalik. Ngayon na siya ay puno ng pag-asa matapos makilala ang kanyang apo sa tuhod, sa palagay mo hindi dapat panatilihing buhay ang magandang kasinungalingan. Sigaw ni Alice, mabuti pa't tigilan mo na ang pag-ikot ng iyong mga hindi taos na salita upang maganda ang tunog. Sabihin mo sa akin kung ano ang mayroon ka ng manggas o baka hindi kita madaling bitawan. Sigaw ni Gerald, ang boses nito ngayon ay sobrang lamig. Kakasakay pa lang niya kay Alice para itapon siya, biglang narinig ang boses ni Lyra na nagsasabing, oh! Kaninong anak yan tatay? Lolo, ang cute niya kaya. Pinag-uusapan kung alin, narinig ko ang likod ni Gerald. Nasaan siya? Mayroong isang bagay na kailangan. Kung makausap sa kanya tungkol sa Kabanata 1099. Lyra, sabi pareho ni na Daryl at Dylan na medyo alanganin. Si Daryl mismo ay napagtanto ngayon kung paano hindi nag-uugali ang pag-uugali niya ngayon, kahit na hindi ito maaaring makatulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, pinalad siya upang makilala ang kanyang apong babae bago sumali sa pangako ng banal na tubig, isang kaganapan na alam niyang hindi na siya makakabalik ng buhay. Dahil sinagot ng Diyos ang kanyang mga dasal para sa isang pagkakataong makilala si Mabel,
madali nitong maisip kung gaano siya nasasabik Daryl sa sandaling nalaman niya na ang sanggol ay kanyang apo sa tuhod. Ngayon na nandito na si Lyra, gayunpaman, agad siyang nahiya. Kung sabagay, si Lyra ay legal na manugang ng pamilya Crawford. Mula sa narinig, si Lyra pa ang nag-iisang taong namamahala sa lahat ng mga gawain ng pamilya Crawford, anuman ang malaki o menor de edad nila, sa loob ng maraming taon. Ay, hindi rin ako sigurado, inisip ko lang na ang batang ito ay talagang maganda kaya't dinala ko siya. Sagot ni Daryl sa isang lalong naging mahirap. Narinig iyon, simpleng tumahimik si Lyra. Habang inaabot ni Daryl si Mabel kay Dylan, napansin niya na si Lyra ay nakahawak sa isang puting scroll ng uri. Muling sinabi ang kanyang regular na malamaster na pag-uugali, tinanong niya, "Kaya, bakit mo nais makilala si Gerald, Lyra?" Sa gayon, lumitaw ang ilang mga kakatwang imahe nang tiningnan ko ulit ang larawan ng araw ilang araw na ang nakakalipas. Dahil inatasan ako ni Gerald na hanapin ang babaeng nakaputi, nararamdaman ko na ang larawan ng araw ay maaaring nagbigay sa amin ng mga bagong lead. Sagot ni Lyra, mula pa nang mapagtanto ni Daryl na, hindi katulad ng mga regular na tao, ang mga mata ni Lyra ay may kakayahang malaman ang larawan ng mga hula ng araw, ginawa niya siya ng responsibilidad para sa larawan. Ang larawan ba ay nagbigay sa amin ng higit na patnubay? O sige, magtungo tayo sa pag-aaral upang talakayin ito ng magkasama. Sabi ni Daryl na medyo sumimangot. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ng mga may kaugnayan ay natagpuan sa kanilang pag-aaral habang si Lyra ay kumalat ang puting scroll, na nagpapakita ng isang iginuhit na larawan. Habang tiningnan ito nina Daryl at Gerald, nagmamadaling sinabi ni Lyra, "Kahapon, sinabi sa akin ni Gerald na tanungin ang larawan ng araw para sa kinalalagyan ng babaeng puti." Ayon kay Gerald, ang babae ay tila mayroong uri ng koneksyon sa kanya. Gayunpaman, kahit na matanong ito ng maraming beses, ipinakita lamang nito ang larawan, na iginuhit ko, sa scroll na iyon. Dahil sabik ka sa paghanap sa kanya, ipagpalagay ko na natagpuan mo ang ilang pangunahing mga pahiwatig sa panahon ng iyong paglalakbay sa disyerto, Gerald. Panipi, sa katunayan, hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa lahat ng mga nangyari doon sa panahon ng tawag, ngunit malaman lamang na ang lahat ng naganap sa buong paglalakbay ko sa disyerto ay parang hindi ka panipaniwala. Kahit papaano, lahat ng naranasan ko doon ay naramdaman na nauugnay sa babaeng nakaputi, at kasama rito ang hula ng aking kamatayan. Tawagin itong isang pakiramdam ng gat, ngunit sa sandaling ang babae na nasa lokasyon ng puti ay sa wakas natagpuan, nararamdaman ko na ang lahat ng mga misteryo sa aking puso ay malulutas, sagot ni Gerald. Tulad ng sasabihin ni Gerald sa kanyang lolo tungkol sa banal na general, hindi mapigil ang sumimangot ni Gerald nang makita muli ng sulok ng kanyang mata ang larawan sa scroll. Gaano kaiba? Saan ko nakita ito dati? Parang familiar talaga, ungol ni Gerald. Narinig iyon, tinanong ni Daryl, nakita mo ang imaheng ito dati? Gerald. Si Gerald ay nanatiling tahimik lamang, patuloy na. Nakakunot ng noo habang nanatili siyang malalim sa pag-iisip. Maya-maya, napasimulan si Gerald, na inudyukan siyang iangat ang kanyang ulo habang sumisigaw, "Alice." Nang marinig ang pangalang iyon, binigyan ng Lyra si Gerald ng isang usisero. Ayan yun, ang jade anting iyon na suot ni Alice. Kamukha talaga sa larawan sa scroll. Dagdag ni Gerald, "Tama ka. Si Mabel ay tila nagsusuot din ng katulad na alindog sa jade sa kanyang leeg." Sagot ni Daryl. Sa ganoon, agad na pinagsama ni Gerald ang puting scroll at dinala niya ito habang siya ay sumugod papunta sa silid ni Alice. Gerald, sa wakas ay handa kang sumalubong sa akin. Sigaw ni Alice. Ganap na hindi pinansin ang kanyang pahayag, si Gerald ay sumugod sa harapan niya bago kinuha ang alindog ng jade na nakasabit sa kanyang leeg. Ngayon sa kanyang kamay, inihambing niya ang alindog sa larawan sa scroll. Tulad ng inaasahan, pareho silang pareho. Kaya't tama ang sinabi ko. Alice, saan mo nakuha ang alindog na ito? Tanong ni Gerald. Hindi ko alam. Pag-aalalang sambit ni Alice nang umiling kaagad siya. Kailangan ko bang pilitin ang sagot sa iyo? Malamig na ungol ni Gerald. Kabanata 1100. Sasabihin ko sa iyo hanggat nangangako ka na tatanggapin mo ako. Sabi ni Alice habang nakahawak sa braso ni Gerald. Sabihin mo na lang sa akin. Sagot ni Gerald habang itinutulak ang mga kamay.
Pinahid ang kanyang luha, nagsimula si Alice sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, nagsimula ang lahat sa gabi ng nasa Seaside Hotel kami. Matapos makinig ng kaunti sa kanyang paliwanag, sinimulang makita ni Gerald ang mas malaking larawan. Mahalaga, inidroga siya ni Alice ng gabing iyon na may hanggang matulog kasama siya upang sana mabuntis. Ang proseso ng kanyang pag-iisip noong panahong iyon ay kung maipaglihi niya ang kanyang sanggol, kung gayon tiyak na magiging bahagi siya ng isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Nako, ang kanyang panahon ay nauna nang dumating kaya't gumuho agad ang kanyang mga plano. Sa oras na iyon, galit na galit si Alice sa sarili na gusto niyang sampilan ang sarili niyang walang katuturan. Gayunpaman, pinahiran niya ang mga kama ng kama na may kaunting dugo. Sa ilalim ng pagkukunwari nito ay resulta ng pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, malinaw na nagsinungaling siya kay Gerald tungkol kay Mabel na pagiging biological son niya. Anuman, napuno si Alice ng sama ng loob at galit sa sandaling sinabi sa kanya ni Gerald na kailangan niyang magmadali upang makilala si Mila noon. Tulad ng kung upang magdagdag ng insulto sa pinsala, binigyan pa siya ni Gerald ng $12 milyong at sinabi sa kanya na manirahan sa ibang lugar bago tumakbo. Mahal na mahal kita. Paano mo ako tretuhin ng ganito? Labis na nalungkot sa lahat ng ito, nagpasya siyang gumawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Hahanapin niya ang isla ng pamilya Crawford, na pag-aari ng kapatid na babae ni Gerald, at isama ang mga bagay. Bagaman kaagad siyang bumili ng sarili ng isang barko kaninang umaga upang hanapin ang nasabing isla, hindi niya talaga ito matagpuan kahit gaano pa siya kahirap subukan. Di nagtagal, dumating ang gabi. Pakiramdam ang hampas ng simoy ng karagatan sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa malawak na karagatan, babalik na lamang si Alice sa pagkabigo nang makita niya ang isang kakaibang mga barko. Nagpa siya na tanungin sila tungkol sa isla bago sumuko para sa gabi. Natuwa si Alice nang mangako ang mga tao sa isa sa mga barko na dadalhin nila siya sa isla ni Jessica. Sa huli niyang pagkabigo, natagpuan niya kaagad na siya ay sinungaling nang dinala nila siya sa isang hindi pamilyar na baybayin, kung saan naninirahan ang pamilya Minshall. Ang batang Panginoon ng pamilyang iyon ay nagpunta sa pamamagitan ng Isaac Minshall, at siya ay nabighani sa sandaling nakita siya nito habang nasa labas sila sa dagat, na hinihimok siyang magsinungaling sa kanya upang siya ay maging kanya. Habang si Isaac ay tiyak na hindi isang mabuting tao, hindi niya ito kayang ipatong ng isang daliri sa narinig na siya ay buntis. Ito ay dahil sa isa sa maraming mga patakaran na naitakda sa loob ng lugar na iyon. Siyempre, ang bahagi tungkol sa pagiging buntis ko ay isang kompletong kasinungalingan. Anuman, nangako ako na pakasalan ko siya pagkatapos ng panganganak ng bata. Mukhang gagana iyon dahil unti-unting binabayaan niya ang pagbabantay sa paligid ko. Maya-maya pa, nakakita si Alice ng paraan upang makatakas. Sa kabutihang palad, narinig niya ang isang pambihirang tao na nagpunta sa pangalang Master Ghost sa kanyang pananatili doon. Ang tao ay dapat na dalubhasa sa parehong astronomiya at geolohiya, at sikat sa kakayahang gumawa ng masusing kalkulasyon upang isipin ang mga kaganapan na may sobrang katumpakan. Hindi rin siya kabilang sa anumang partikular na puwersa. Sa isipan ng lahat ng mga kadahilanang iyon, naisip ni Alice na siya ang perpektong taong hahanapin. Naturally, ang presyo ng pagkuha sa kanya ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. $9 milyong, upang maging eksakto. Sa sandaling mabayaran niya ang halagang iyon, gayunpaman, may iwan siyang halos walang pera. Ano ang silbi ng kahit na makalayo kung kailangan niyang mabuhay tulad ng isang tamak pagkatapos? Pinag-isipan niya iyon tungkol kay Gerald, na pumukaw sa kanyang interes na subukang maghanap muli ng isla. Bago siya nakatakas, nakilala niya muna si Master Ghost. Matapos marinig ang kanyang mga takot sa pera, ibinahagi ng Master Ghost ang isang nauugnay na kaisipan kay Alice. Ayon sa kanya, ang mga ninuno ng Minutes Halls ay naghukay ng isang pares ng mga charms ng jade mula sa hari ng libingan ng karagatan maraming taon na ang nakakalipas. Ang mga charms mismo ay sinasabing may lakas na mag-link ng mga linya ng dugo sa pagitan ng tatlong tao. Kahit na nakuha niya ang mga anteng-anteng, gayunpaman, kakailanganin niya pa rin ng isang personal na item ng taong may linya ng dugo na sinusubukang gayahin ng mga charms. Dahil sa pag-alis ni Ali sa hotel nang nagmamadali kinaumagahan pagkatapos niyang maidruga si Gerald, ang tanging personal na item niya na mayroon siya ay ang kanyang shirt.
Hawak niya ito sa oras upang magamit bilang patunay ng kanilang pagtatalik nang sa huli ay nakilala niya si Jessica. Narinig iyon, sinabi sa kanya ng Master Ghost na habang ang pagiging epektibo ay bahagyang mahina, ang mga karaniwang machine ay hindi masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng mga linya ng dugo ng madali. Kasunod nito, ninakaw ni Alice ang mga charms ng Jade bago tumakas mula sa Minshall Manor. Sa sandaling nagawa niya iyon, umampun din siya sa pinakaangkop na sanggol na mahahanap niya sa isang bahay ampunan. Matapos magawang hanapin ng Master Ghost ang isla ni Jessica, ibinahagi niya ang impormasyon kay Alice. Bago tapusin ang kanyang serbisyo, sinabi din niya sa kanya na siya ay ipinanganak upang maging isang kilalang tao at mayamang ginang. Iyon ang humimok sa kanya na magpatuloy sa kanyang mga pangarap hanggang sa maganap ang mga kaganapan ngayon. Kahit na nakatakas siya isang taon na ang nakakaraan, gumastos siya ng halos kalahating taon na nagtatago mula sa pamilyang Minshall na aktibo pa ring hinahanap siya sa buong lugar. Siyempre, kalaunan ay ligtas siyang nakarating sa isla. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sa wakas na intindihan ni Gerald ang karamihan sa sitwasyon. Gayunpaman, mayroon na ngayong isang bagong problema sa equation. Nauna nang sinabi ni Lyra na ang larawan ng araw ay ipinakita ang Jade Charms sa maraming okasyon tuwing tinanong niya ito na sabihin sa kanya kung nasaan ang babaeng nakaputi. Maaari bang ang babae na nasa lokasyon ng puti ay matatagpuan kung saan natagpuan ang alindog ng Jade? Sa madaling salita, ang sinaunang libingan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.